Isang mabiyaya at pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isang mabiyayang hapon, Sister Shirley. Magandang hapon po sa ating lahat at sa iyo, ate. At syempre po, binabati po namin kayong lahat dyan sa mga nakasubaybay po sa ating gawain. Sa araw po ng Huwebes, saan man po kayo sa oras na ito muli, isang mabiyaya at pinagpalang hapon po, umaga at gabi po sa ating lahat. Amen? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, God is good. Muli narito tayo. Pumuli, ibalik natin ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen po? Amen. Amen. At syempre, dadako po tayo sana sa mga tinawag ng Panginoon. Kung mayroon po tayong baguhan, darating. At dadako na lang po tayo sa... Lahat po ba ay pinagpala? Amen. So, dadako na po tayo, Sister Shirley, sa magpatotoo kung paano sila pinagpala at umanggap ng biyayang siksik, liglig at umaapaw mula sa ating mahal na Panginoon. Amen. Si At meron na pong nagtaas ng kamay, si Sister Edna. Ako na naman. Nagbago ako. Papalitan ko na ito, medyo maano. Hindi na. Kasi, na-expire na yung 1 year. Glory to God, glory to God, Christ Jesus, nabulo na ako. Ngayong araw na ito yung huling ko ng Thursday, yung pag-attend kasi Monday aalis na kami. Siguro mga almost 6 weeks kami doon sa Canada. So, pinapasalamat ko si Lord na hindi ko hiningi sa Kanya pero binigay sa akin sa lahat ng mga biyaya, pagpapala. Iyon lang ang aking hiniling sa Kanya, yung kalusugan ko, protektahan niyang lahat ng mga pamilya ko, lalo-lalo na sa mga amo ko rin. Kaya, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Amen. Tunay nga po talaga. Ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga minsan ay iniisip, hindi pa natin hinihingi sa Kanya, ay mayroon na siyang nakalaan na biyaya para sa ating lahat. Amen? At sige, siyempre, sino pang magpatotoo ang ating kapatid ni Sister Lorena? Amen. Praise the Lord. Gusto ko lang ibabalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay kay Yahweh El Shaddai. Thank you Lord Jesus sa yung pagmamahal. Siguro yung aking patotoo is ang kanyang pagmamahal sa akin na marami po ako mga hindi magandang mga ugali na at saka noon talagang super lungkot ko. Talagang wala po akong ibang na tapuan sa buhay ko na kay Lord lang. Talagang super happy lahat ng mga bagay na nangyari sa akin dahil sa Kanya. Yung happiness ko, lahat ng bagay na magagawa ko sa trabaho, sa mga kahit saan ako napunta dito, sa mga nakasalamuha ko, nagpapasalamat ako kay Lord sa Kanyang blessing sa akin na patuloy na pinagkaloob. Thank you Lord sa mga amo ko kahit na hindi pa ako maayos magsalita sa kanila. Pero alam mo si Lord, sobrang napakabuti. Yung mga amo ko, yung palagi akong pinapagalitan kasi hindi po ako maayos sa aking trabaho. Pero alam mo ngayon, thanks God, talagang, ay nako, super happy kami together. Tapos mga amo ko talagang ang bait-bait na lalo sa akin. Pero ako, hindi naman ako ganun kabait talaga. Pero alam mo si Lord, sobrang napakabuti. Talaga yung amo ko is naging parang super bait at saka super happy together kami sa aking trabaho. At saka yung aking ginagawa, hindi po ako masyadong makapagluto ng maayos. Pero kay Lord, thank you Lord kasi makapagluto ako at saka tinutulungan niya ako sa aking gagawin na yung parang mag-grow ka ba na hindi mo alam yung ganito, tuturuan ka niya, yung itong dapat mo gawin. Thank you Lord sa iyong blessing sa lahat-lahat ng pagpapala. Amen. Tunay nga talaga. Basta magtiwala lang tayo sa ating mahal na Panginoon. At tandaan po natin, wala siyang binigo sa lahat ng mga anak niya na magtitiwala sa Kanya. Anumang sitwasyon, tandaan lagi natin, ang Diyos ay laging may nakalaan na biyaya para po sa ating lahat. Amen po. Amen. At susunod po natin magpatotoo. Ang ating kapatid po muli, Sister Jenny B. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ibabalik ko lang po ang papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil nung
Monday pa ako dumating dito. Pagdating ng Sunday, inubo pa ako, pero hindi ako nilalagnat. Ubo at sipon lang po. Sakit sa ulo. Tapos after nung Monday, binigyan ako ni amo ng gamot, antibiotic. Nag-try po ako, 2 days natanggal po yung yung ubo. Tapos kagabi po, share ko lang po dahil tunay po na makapangyarihan si Yahweh El Shaddai. Ang sabi ko po kanina, hindi ako bababa kung hindi ko matanggap yung result ng anak ko po. Kasi, hindi ako iyak. Kasi kagabi po, late na po ako natulog, mga 1 o'clock. Tapos 2 a.m., 2:32 a.m., panay yung cellphone ko, panay may tawag. Sabi ko, sino kaya to? Tapos tiningnan ko, asawa ko, may tawag na siya na 5 piraso na miss call. Sabi ko, bakit kaya tumatawag siya kasi 2:00 pa lang. Tapos nung sinagot ko yung tawag niya, yung anak ko umiiyak. Ako naman po na nervyos, akala ko kung ano nangyari sa tatay nila kasi minsan nga po pag nagtulog si tatay nila, yung parang alam yun na humihilik na yun ang nasa isip ko. Yun pala yung mismong anak ko po ay may masama yung pakiramdam niya, masakit yung ulo niya na hindi daw mahawakan yung ulo niya, nagsusuka, 3 times na daw siya nagsuka. Tapos nagdesisyon ng asawa ko na sabi niya, dalhin daw sa ospital kasi nagsusuka siya, tapos yung ito niya, namamaga po yung dito niya. Ang sabi ko, ano nangyari? Akala ko allergy, yun pala. Ang findings ng doktor po ay hindi siya natunawan ng gulay kasi nagulay sila kagabi, nagtulog siya pagkatapos ng kain natulog siya. Kaya ang sabi ko, nag-message ako sa kanila kanina mga 6 o'clock, sabi ko mga kapatid, baka malate po ako dumating ngayon. Tapos ang isip ko kasi, hintayin ko talaga yung result bago bumaba kasi pag pumunta po ako dito na hindi ko na yung result, doon, yung isip ko, nandito ako pero yung isip ko doon sa kanila. Tapos, sabi ko, Lord, hindi talaga ako bababa pag hindi ko natanggap yung result. Bumaba po ako sa bahay, mga 10:20. Nag-message ako sa kanila, habol ako ng practice, sabi kong ganyan. Pero hindi ko pa natanggap yung result. Habang nasa, ako sa daan, nag-message yung asawa ko na kukunin niya yung result. Yun, yung result niya, negative naman lahat. Ang findings ng doktor, hindi po siya natunawan. Kaya thankful. Ang sabi ng amo ko, mag-share daw ako ng thanks, magpasalamat daw ako kay Lord kasi yung anak ko daw hindi niya pinabayaan. Kaya Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa binibigay mong pag-iingat, patuloy mong pag-iingat sa aking buong pamilya. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Tunay nga, basta ano man ang sitwasyon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi sabi nga, lahat ng ating kahilingan, ano man ang ating sitwasyon, ipagkatiwala natin sa Kanya. Amen? Kasi Amen po. minsan mag-isip tayo na mag-isip, ang pag-iisip natin, wala pong matutulong yun. Wala po tayong control, kundi sa Panginoon lamang. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat at mangyari ang ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Amen. Praise the Lord. At syempre, okay na. Ihanda na po natin ang ating sarili upang patuloy po tayong makapakinig ng salita ng Diyos at pangungunahan po tayo ng ating opening prayer. Magsishare pa. Magsishare po si Nanay saglit lang. Si Sister Nori. Kailangan i-share ko ito, baka ibalik ni Lord eh. Kasi nung Thursday, nag-attend kami ng mas do sa St. Joe's, Catholic Center. Tapos after masabi ni Father, mag-stay kami ng 1 hour para kay Lord. At tapos nagbasa na lang ako ng prayer book ko, buti may dala ako. Yung bato ko dito, laging masakit yun hanggang dito. Ay wala akong pang blood kasi nasira. Sabi ko kay Lord, siguro noon, Lord, hindi ba ako babayanan, ganon. Niisip ko na lang, baka ito sa mata, baka yung high blood nga, ganon. Pero may inom ko lagi ako ng gamot, ganyan, tubig, anong ginagawa ko. Tapos, nung nagbabasa ko, biglang nawala yung sakit. Pero 3 araw ko nang nararamdaman yun. Sakit-sakit talaga, ganyan ako ng ganyan. Kaya sabi ko, Lord, instant healing talaga ako. Kaya thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Yan po ba? Walang pinabayaan ang Panginoon ng lahat ng naglilingkod sa Kanya. Tunay at ang pagtitiwala ay tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang aming kagalingan, ang kalakasan, anuman ang aming kahilingan, Lord. Pinasasalamatan namin, ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Amen. Amen. At muli, okay, ihanda na po natin ang ating mga sarili upang patuloy po tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? At ating pong samahan ang ating
El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa pangunguna po ng ating kapatid ni Sister Jenny B. At patuloy tayo makapagkinig ng salita ng Diyos na ihayag po ng ating Brother Bai. At pangungunahan ko na po ang opening prayer. Amen. Handa na po natin, sir. Tayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Holy Spirit, take over into our heart. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli, Ama, maraming pong salamat sa panibagong pagkakataon na ito na muli na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa buhay at kalakasan. At muli narito kami, nagkakaisa, humihingi po muli kami ng iyong pagpapala na patuloy niyo po nawang pagpalain ang susunod na gawain na ito. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong magandang balita. Samahan mo po ito, Panginoon, ang iyong tanda at himala. At pagpalain mo po, Lord, na sa aming pakikinig. Loobin mo, Panginoon, na ito ay magrima sa aming puso at isipan. At loobin mo po na ito nawa ay aming maisabuhay. Magiging gabay namin at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At muli, padalhan mo po ang lugar na ito ng libo-libo mong anghel upang walang makagambala sa aming pakikinig sa iyong magandang balita. Kung itinataas sa iyo at pinasasalamatan na ang lahat ng mga may prayer request, ang hindi man po naisulat pa, Panginoon, ikaw ang higit nakakaalam ng lahat ng aming kahilingan. At patuloy mo nawa, Panginoon, abutin ng iyong mahabagin at mapagpalang kamay ang mayroong pong karamdaman. Patuloy mo nawa sila, Lord, na padalhan ng kalakasan mo, Panginoon. At puso rin po sa mga nanghihina, Panginoon. Patuloy mo po sila, Lord, padalhan ng taong masigit na kakaunawa sa iyong banat buhay na salita upang magabayan sila, Panginoon. Ipaunawa sa kanila, Lord, na lagi pong may pag-asa. At Panginoon, patuloy din namin itinataas sa iyo ang lahat mo pong manggagawa. Patuloy mo kaming samahan at pangunahan. Pagpalain ang lahat po ng aming gagawin na ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan at pasalamatan. Muli, samahan niyo po kami, Panginoon, at pangunahan ang bawat isang naririto na makapakinig ng iyong magandang balita, Panginoon, nang ito po ay magkaroon ng kaliwanagan sa aming puso at isip. At lahat, Lord, ang ano man ang aming gagawin, lahat ng aming kahilingan, Panginoon, amin na po itong pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong katugunan na ito'y ayon lamang sa iyong kalooban. Sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong mga kapatid, patuloy pa tayo magtumayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Create in me. Taas po natin ating mga kamay. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Create in me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me.
Diyos na buhay. Amen. Ang lahat po ba'y handa ng saluhin ng pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai? Amen. 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 Dahil mayaman ang ating tatay, mayaman din po tayo. Amen, po Amen. ba? Handa na po bang saluhin ang pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai? Amen. Amen. Ngayon, mga kapatid, lahat po ay welcome sumayaw. Ibigay po natin ang the best na the best ng pagpapuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Ang lahat po ay piling sumayaw. Ibigay po natin ang todo-todo para sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Buksan mo ang kalangitan, ibuso ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibuso ang kasaganahan.
Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Lord. Patuloy po tayong tumayo mga kapatid. Amin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay.
saved the son of Abraham through the power of your hand. You turned the sea into dry land. Through the outcasts of Bernice, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words conveyed the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise you, Jesus. Praise Holy Spirit. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ng aming mga ninuno, ikaw pa rin ang Diyos na aming pinupuri ngayon sinasamba. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na patuloy na nagmimithi, nagsisikap na masunod ang inyong kalooban. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na may daluyan ng iyong mga salita. Ganoon din po ang lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa lahat na maabot ng salita mo, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, ano man po ang kanilang pangailangan, nangkin po namin na ito'y po provide mo. Sa oras na ito, Lord, hinahabilin po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Si Kristo
at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, Aming lakas at pag-asa. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay. Iwagaywais. Hallelujah. Yeah. Yan. So brothers and sisters, kamusta na mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Yan ang anak ng Diyos. Pero mas malakas yung happy and prosperous talaga eh. Amen? There is power in your lips. Kung anong sinasabi mo, yun mangyayari sa buhay mo. Amen. Kailangan happy, prosperous pa. Hindi naman pwede yung prosperous, pero unhappy. Sus, Ginoo ko, good. So ngayon, ang ating pag-aaral, kahapon pinag-aralan po natin Lord Help Me. Ngayon naman, hindi na tayo mag-series. Yung Lord Protect Me and my family. Lord Protect Me and my family. Kasi bakit kasama yung pamilya? Pamilya muna. 145. Okay. Alam mo kung bakit? Pangako ng Diyos yan eh. Isa lang ang manalig at sumampalataya sa isang sambahayan, buong sambahayan, protektahan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Okay. Ang sabi po sa Psalm 16, 1 up to 11, ganitong sinabi, when we make our plan, but God has the last word. Amen. You may think everything you do is right, but the Lord judges your motive. Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. Everything the Lord has made has its destiny, and the destiny of the wicked is destruction. The Lord hates everyone who is ignorant. We will never let them escape punishment. Be loyal and faithful, and God will forgive your sins. Obey the Lord, and nothing evil will happen to you. When you please the Lord,
you can make your enemies and friend. It is better to have a little honestly earned than to have a large income dishonestly gained. You may make your plans, but God directs your action. The king speaks with divine authority. His decisions are always right. The Lord wants weight and measures to be honest and every sale to be fair. Ang sabi niya, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masasama sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay ipinatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao kalugod-lugod sa Diyos, pati Kanyang kaaway niya ay Kanyang maayos. Ang maliliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasiyahan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you. My hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
Amen. Palapakan natin si Lord. So magsiupo po tayo at tayo po ay magninilay ngayon, Lord, protect me. Alam niyo ba kung bakit buhay ka ngayon? Ha? Bakit ang daming namatay noong COVID-19? Bakit kayo buhay? Because the Lord protect you and your family. Amen? So, ang inihingi lamang ni Lord para protektahan kanya, itong 11 verse ng Psalm 91 verse 16, 1 up to 11. Bago tayo dumako sa ating topic, sabi niya dito, maging sa pagpaplano sa buhay. Pagpaplano, anumang plano. Kasi ang bahay na walang plano, wala yan, pangit yan. Kaya nga may mga arkitekto eh. Ha? Alam mo ba yung engineer? Ha? May kaibigan ako mga arkitek eh. Ngayon naroon na sila sa London. Dati ang trabaho niya, Londini, London. Laging nabubuhay na lang siya sa loan. Pero nung nandoon na siya sa London, as a architect, kalahating milyon na ang sahod niya buwan-buwan. Ha? Tapos ang asawa niyang nurse, mahigit 400,000 ang sweldo buwan-buwan. Isipin mo, you can earn 1 million a month mag-asawa. Nandun sila sa Singapore. Dinasal ko yun eh. Ang daming mga nurses. Kasi ang Singapore, parang stepping stone lang ng mga papunta sa Europe. Pag galing ka Singapore, no problem. Ha? They sabi nila, Brother Bay, pre-over mo nga kami. Itong grupo ko, papunta ito sa London, nag-a-apply kami. Hindi ko, aking kamay nyo. Multiple Bisaya. Naintindihan niya? Ako nagbibigay ng multiple visa. Kasi ako ay Bisaya. Bisa. Sabi nila, pambira ito. Nagbibiro ka pa. Makakarating kayo doon. Yung mga passport na, tinatakan ko na, multiple Bisaya. Multiple Bisaya. O nandun sila ngayon sa London. Doon ko nga nalaman na sa London hanggang doon sa Scotland, no? Yung the Braveheart, ang London, ang structure nila sa tinatawag na pangkalusugan, grabe. Kasi every 10 kilometers may ospital. Ganon kayaman ang British. Every 10 kilometers may ospital at lahat ng ospital mayroong mga Filipino nurses, caregiver. Na? Grabe ang benepisyo nila doon. No? Nagdasal sila kasi, naikot na namin yung buong Asia, brother. Sa Saudi, nagkuha na rin kami. Pero ang plano namin ay inihingi namin kay Lord na mapunta kami sa London. London. Alam mo, nangyari? Nandun sila ngayon. Kasi ang tao nagpaplano. Ang tao nagbabalak. Pero ang nagpapatupad, sino? Ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, bahala ka na. Wala nakalagay sa Bible na bahala na ang Diyos. Parang parang may proyekto eh. Hindi lalabas yung budget pag walang project. Submit the project and the government provide the budget. Submit your project to God and God will provide
Answered prayer. May kwan ba sa Diyos? May mahirap ba siya kanya? Wala. Na? Alam mo ba, ako kasi mahilig ako subaybay, no? Yung kauna-unahang sumali ang India sa Miss Universe, sila po ang nag-Miss Universe. Ha? Doon ako nakakita sa Singapore, 3 years ako doon, yung magagandang Indiano, yung mga half British, half Indian, sus kagwapa kayo. Ang ganda-ganda nila, perfect. Yung kanilang ganda, perfect yung laki. Ha? In-interview po yun, yung Miss Universe doon sa Pilipinas, sa TV. Channel 7, Channel 2. Ano sabi ng Miss Universe? You know, ang mahirap, hindi naman talaga yung mahirap eh. Ang mahirap yung taong walang pangarap sa buhay. Kasi siya daw, mahirap lang sila sa India, tuwing may patimpala, sinasali siya ng mother niya sa pagiging beauty, Alam mo ba ang ginawa ng mother daw niya? Yung kortina nila. Ginagawang gown ng mother niya kasi mahirap lang sila. Pero ang pangarap niya talaga, one day at the time, sa isang araw, magiging Miss Universe ako. O sa dami-dami ng babae sa India, siya ang napili na maging kandidata ng Miss Universe. O siya nagiging Miss Universe, kauna-unahang Miss Universe ng India at kauna-unahan rin pagsali ng India sa Miss Universe. Siya ang nagsabi na walang mahirap. Ang mahirap sa tao, hindi naman talaga yung mahirap. Ang mahirap sa tao, yung walang pangarap sa buhay. Amen? Ang problema, wala na nga ang bayad yung pangarap. Ayaw mo pang mangarap? Subukan mo mangarap. Ha? Nakita niyo doon nung nandun ako sa Festival Mall, kay Manny Villar, may nakalagay doon, Big Dream. Ha? Yung may pakpak na parang anghel, doon ako nagkakape sa coffee shop ni Manny Villar. Yan ang aking ang mahal ng kape, mahal pa sa Starbucks yun eh. No? Kasi Italian style. Kung ganda nito ah. May nakalagay doon, dami nagpapapicture doon sa Festival Mall. Ay, may nakalagay pala sa itaas, Big Dream. You know why? Big dream? Because our God is a big God. Walang imposible sa Kanya. Mangarap ka lang, ibigay mo sa Panginoon ang balak, plano mo sa buhay, at ang Diyos ay siyang magpapatupad noon. Amen? Yan. So, number 2, isa-isahin ko muna yung about verse. Number 2, sabi niya dito, ask the Lord to bless your plan. Hindi nyo ba alam yung shrine natin? Bago yan matayo, si Brother Mike kasi, geodetic engineer yon, pinaguhit niya yung shrine ng El Shaddai. Pumunta pa siya sa Vatican para ipa-bless sa Santo Papa. Pumunta siya kay Cardinal Sin para ipa-bless yung ating El Shaddai shrine. O, tingnan nyo. Dahil alam ni Brother Mike na darating ang panahon magkatotoo yung atin pong pangarap. Ngayon, pag uwi mo, nakalagay na. El Shaddai International Prayer House. Pinakamalakihan. Malaki pa sa katedral yan ng Manila Katedral. Ang ibang mga shrine, mga 10,000, ang El Shaddai, 25,000 seating capacity. Sa labas, mayroon pang 10,000 kaya ang tao. Amen?
Oh, hindi yan pangarap, pananaw. Yan ang mga taong visionary. Yung hindi nila nakikita mo. Yung nakikita mo, hindi nila nakikita. Hayaan mong pagtawanan kanila. Ano pakialam mo sa kanila? Pangarap ko yan eh. No? Nung ako ba'y janitor, pinagtatawanan ako, pinagsabihan ako, sira ulo. Bakit? Sinabi ko darating ang panahon. Lahat ng eroplanong dumadaan dito sa NAIA, sasakyan ko yan. No? Pero janitor pala ako noon. Sabi ng mga technician, reporter, gwardiya, nasiraan na yan si Bay, nasobra na kay El Shaddai. Sabi ko, okay, don't worry, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Yung tinuturo ko yung upuan ni Brother Mike, ni Kibuloy. Si Kibuloy doon nabubroadcast sa radyo yun, 1986-87. Pag umalis ang mga yan, wala nang tao sa studio. Nakaupo ako doon, nagpa-practice na ako mag-broadcast sa radyo. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito ang utod igsuon ninyo, Brother Bay Gonzales. This is our program, Daily Bread Morning Edition. Ang oras po natin, 6:00 ng umaga. Pinapractice ko. Janitor pa lang ako. Dumating ang panahon, naging licensed broadcaster na ako, announcer. Inuutusan ko na, yung nagtatawa sa aking mga gwardiya at saka, inuutusan ko na lang. Ano ngayon? Ito patugtugin mo. Sabi ko sa chief technician, ito ang patugtugin mo. Ito ang gagawin mo. Sabi nila na baliktad. Yung janitor natin, siya na nag-uutos ngayon. Nung pakapunta ako sa Hong Kong dito, nakasakay na ako eroplano. Nasakyan ko na yung Cathay. Nasakyan ko na lahat ng mga eroplano na yan. Nung pumunta ako doon sa Japan, wow, Shugui. Na-mission ako sa Japan. Na-mission ako sa Israel. Na-mission ako sa Dubai. Dumaan ako. Tapos napunta ako sa Singapore. Tapos sumakay ako ng Royal Brunei going to Brunei. Sumakay na ako aeroplano papuntang Malaysia, then from Malaysia going to Thailand. From Thailand going to Indonesia. Ako, nagtuturo ako, nangyari na sa buhay ko. Yung pangarap mo, wag mong paapektuhan sa ibang tao, lalo sa mga chismuso at mga inggitero. Wala kayong pakialam. Ang importante, ito ang pangarap ko. Ang kausap ko dito, ang Diyos ko, ang Panginoon ko. Amen? Pero itong sinasabi niya. Sabi dito, ask the Lord to bless your plan. Lord, i-bless mo itong plano ko. Pupunta ako, Lord, sabi ng isang katulong, pupunta ako sa Kuwait. Dasal ng dasal siya, punta sa Kuwait. Tapos, napuntang Saudi. Bakit ganun, Lord? Kuwait ang gusto ko, bakit Saudi? Bakit ganun ka? After 1 month, sinakop ni Saddam Hussein ang Kuwait. Ang daming nabalitaan mga ni-rape. Sabi, Lord, kung nakapunta pala ako sa Kuwait, baka na-rape ako ng Iraqis. Bakit mas marunong ka pa sa Diyos? Amen po ba? Ang nakikita mo nandyan lang. Ang Diyos, sinabi niya, ako lang nakakaalam ng mga panukalang inanda ko para sa kabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yung future, yung hinaharap, ang Diyos na ang may hawak noon. Amen? Purihin natin si El Shaddai. So ang sabi niya dito, everything the Lord has made has its destiny, and the destiny of the wicked
is distraction. Oo nga, mayroon kang destiny. Ang tao, bago tayo pinanganak, ang destiny mo, ikaw ang gagawa. Ha? Amen? Ngayon, yung pong mga wicked, mga makasalanan, na hindi sumasangguni sa Diyos, ang kanila pong pupuntahan ay distraction. Amen? Kaya, magpakabait ka, magpakabuti ka, para iprotektahan ka ng Diyos. Sapagkat kung masama ka, gusto man ng Diyos protektahan ka, hindi niya magawa dahil you are under the curse. Ang taong nasa under the sin, under the curse, naaawa lang ang Panginoon. Pero yung taong mabuti at mabait, masunurin, sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit kailan hindi pabayaan ng Panginoon yan, pati pamilya niya, iingatan ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen! Yan. No? Hindi nyo ba alam na kahit nandito dumadalo kayo, representative ka sa buong angkan mo. Pamilya mo, asawa mo, hindi lang pamilya angkan. Ano sinabi ni Joshua? As for me, in my house, we will serve the Lord. Mamili na kayo kung sino yung Diyos na inyong sambahin. Kasi nung makapasok sila sa promised land, nakikita po ni Joshua na ang mga tao ay bumabalik ulit sa kasalanan. Nagtatampisaw ulit sa kasalanan. Kaya kinausap ni Joshua ang kanyang mga kasamahan. Sabi niya, okay, hindi ko kayo pwedeng pangunahan dahil buhay niyo yan. Sabi ni Joshua, mamili na kayo kung sinong Diyos ang inyong paglingkuran. Ako, nakapamili na ako. As for me, in my house, we will serve the Lord, Yahweh El Shaddai. Na? Kaya ang Joshua generation, iningatan ng Diyos. Siya man lang ang propeta, siya ang generation ni Joshua na inutusan niya ang Diyos na huwag palubugin ang araw, sumunod ang Diyos sa kanya dahil napakabait ni Joshua. Amen? So ngayon, ito pa, sabi niya dito, the Lord hates everyone who ignorant. He will never let them escape punishment. Ano yung ignorante? Ha? Yung tawagin mo ang Diyos, stupid God, ay naku, hindi ka makaiwas sa parusa ng Diyos. No? Alam mo, may people perish because of ignorant sa salita ng Diyos. Ha? Bakit pagsabihan mo ang Diyos ng ganun? Sabi ng Panginoon, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Susumpain ka ng Diyos. Amen? Huwag kang magbiro sa Diyos. Ha? Tingnan mo nagbiro. Ang sabi niya, the Creator of the universe, we have no mention. Oh. Sabi ko nga ito, may mangyayari dyan sa Los Angeles na yan. Oh, nasunog. Ang buong Los Angeles. Eh may kasalanan ang mga tao dyan. Alam ba kung bakit bininta yung simbahan dyan sa Los Angeles? Dahil wala nang pumapasok sa simbahan. Ang mga tao dyan nabubuhay sa karangian, sa nabubuhay sa pita ng laman. No? Baka hindi nyo alam yung Hotel California. Iyan ay simbahan dati yan. Bininta na lang. Dahil wala nang pumapasok sa simbahan. Wala nang pang-maintenance sa ilaw. Wala nang pang-maintenance sa aircon. No? Kaya ang puot ng Diyos, grabe yan.
Pag sobra na, tama na, kakalusin ka ng Diyos. Amen? Ano nangyari? Nasunog yung buong Los Angeles. Nakita mo doon, chapel lang ang nakatayo. Sa laki-laki ng lugar, kayaman-yaman mga tao doon. Makita mo, yung mga bahay doon, 100 million, 200 million US dollar. Yung mga mayayaman doon, pinasok sila ng apoy. Oh my God! Ano nangyari? Samantalang hindi dapat madamay sila doon. Dahil yung kanila pong, wala namang mga kahoy na tuyo para masunog sila. May mga pader pa nga sila, may mga swimming pool. Pero nagtaka sila, paano nakapunta yung apoy sa loob ng bahay? No? That is, alam mo, judgment of God. Amen? Amen po ba? Kaya itong sabi ng Panginoon, Lord, protect me. Masama po ang balita ngayon, Panginoon, tungkol sa Pilipinas, tungkol po sa Ring of Fire. Sapagkat yung 8.8 at 9 na lindol, may matira pa kayang building sa Pilipinas? Ha? Ilan milyon? Ako, kung magugulat kayo nung Hyatt Hotel sa Baguio, alam niyo po kung ano nangyari doon? May meeting ng mga developer at mayayaman doon sa Hyatt Hotel. At the same, yung sinabi ng isang developer na ako'y mayaman na, lahat na sa akin na. Di ba yung sinabi ng hangal na mayaman? Sabi niya, wala na akong gagawin. Yung mga budiga kong maliit, pinagawa ko ang malalaking budiga. Ako'y mayaman na, ako'y kakain na laang, ako'y iinom, ako'y magsaya. Ano sabi ni Lord? Hangal. Di mo ba alam, mamamatay ka na ngayon? Saan pupunta yung kayamanan mo? No. Yun din sinabi ng isang mayaman doon sa Hyatt Hotel. Mayaman ako, hindi na ako, kahit ano, mayaman ako eh. Hindi niya alam, babagsak pala yung Hyatt Hotel, patay. Ha? May alam ka ba? Mangyayari bukas? Wala. Kaya ang tao lang dapat ipagyabang sa Diyos. Kahit ikaw pinakamayaman, kahit ikaw pa may-ari na maraming eroplano, pag namatay ka, hindi mo madala yung gulong ng eroplano sa langit. Kahit ikaw pa may-ari na lahat ng barko, may tali ng barko, hindi mo madadala yan sa langit. Amen? Ang tanging madala mo lang ikaw. Sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, Yahweh, hubad din akong babalik sa iyo. Kung ano mang mayroon ka ngayon, thank God. Thank you, Lord. At dapat yung mga nangangailangan, tulungan mo. Mayroon yung nagpapautang ng 5-6. Akala mo nakakatulong yung mga nagpapautang ng 5-6? Lalong ginigipit mo ang kapwa mo. Bayad na siya sa principal, pero wala pa rin bawas ang utang niya sa iyo. Amen? Ang Biblia nagsabi, pahiramin mo ang mga nanghihiram sa iyo. Karamihan po, I'm sorry, lahat na nagpautang ng 5-6, ang kanilang sakit, cancer. Yung mga nagpapautang ng 5-6 dyan sa Bulacan, may kakilala ako noon, may bodega siya. Tuwing anihan, walang natira sa mga magsasaka. Kinukuha niya ang ani ng mga magsasaka dahil nangungutang sa kanyang 5-6 pambili ng abono, pambili ng binhi, walang natira doon sa mga magsasaka. Sabi ko, sister, sisingiling ka niyan. Anong bandang huli? Nasunog yung budiga. Abu. Brother, wala natira. Sinabi ko na sa iyo. Yung isa naman kakilala ko, 5-6 ang negosyo, nagka-cancer. Kulang pa yung kinita niya doon sa pambayad niya sa ospital. Kaya ako, lagi kong sinasabi,
ang pinakatunay na kayamanan is health because health is wealth. Kaya magbawang sibuyas kayo. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! Kaya ako, nag-sideline ako mag-aral sa back to herb, back to organic, naturopathic. Pinasok ko rin yan, lahat. Health is wealth. Kaya meron akong YouTube channel, kaya lang hindi ko pa naayos eh. Noon pa yan yung health is wealth. Alam mo, maraming mga tao, may pira, hindi sila masaya. Kasi bawal ang matamis, bawal ang maalat, bawal ang matabang. Parang sinabing, bawal kumain. Susunod doon, bawal huminga. Aisha, sabi niya sa Batangas, Aisha, kaigi ng walang sakit hayahay ang buhay, brother. Alam mo yung salitang hayahay? Napakasarap ang ginhawa ng pakiramdam. Walang bumabara sa puso kasi walang kaaway. Yung mga may kaaway, yun, ang hirap huminga. Barado ang mga ugat. Amen po ba? Yung kaaway mo, nakangiti, ikaw nakasimangot, makita mo yung kaaway mo. Wag mong gawin yan. Lugi ka. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ayun, okay. May natira dito. Ito yung ating teaching. Okay, be loyal and faithful in God will forgive your sin. Obey the Lord and nothing evil will happen to you. Una, loyal. May mga taong pinagpala sa El Shaddai. Nung pinagpala, sumama sa iba. Nasaan yung loyalty mo? Ngayon, nung walang dumating, sabi, bakit nung sa El Shaddai ako, daming dumating biyaya? Bakit nung umalis ko sa El Shaddai, wala nang biyaya? Bakit? Ang tinataniman mo sa El Shaddai nung nag-iikapo ka, binabalik sa'yo ng Diyos, kasi matabang lupa. Ay nasa parables yan, hindi pare-pare yung lupa, mayroong batuhan. Yung matabang lupa, nakakuha doon, lagi kang nag-aani. Nung umalis ka na doon, nilipat mo sa iba. O ano nangyari? Namatay yung tanim mo. Amen? Ako nangangaral, 42 years na ako sa ministry sa LCI, hindi ako palipat-lipat. Kung tungkol sa loyalty, pag chinek yung kuwan ko about loyalty, ang dami nagyaya sa akin umalis sa El Shaddai, magtayo ng ministry, sila ang financier, mga bilyonaryo, mga mayayaman. Sabi ko, mga demonyo ito. Hindi ko kailangan pera mo. Ang kailangan ko, dito lang ako sa El Shaddai dahil dito ako binihisan, ako'y janitor lang, galing sa basurahan, pinasuutan ng Amerikana, pinapunta sa iba't ibang bansa. Kaya ako, pag nakasakay ko aeroplano, thank God, salamat, El Shaddai. Kung wala ka, hindi po ako makasakay ng aeroplano. Amen po ba? Yung mga taong walang utang na loob, ang yayabang pa. No? Umalis na sa gawain, sinisiraan pa yung gawain. Who you? Kung umalis ka na lang. Huwag ka manira ng kapwa mo. Amen? Mahalaga sa Diyos ang loyalty. Kahit sa asawa mo, mahalaga sa Diyos yun. Brother Bay, nagloko ang asawa ko. Magluloko ka rin? Hayaan mo siya mapunta sa impyerno. Kaysa dalawa na kayo. Amen? Tingnan niyo yung mga tao nag-aalis ng wedding ring. Yan yung mga taong mga sinungaling. Bakit nag-aalis ka ng wedding ring? Kasi gusto mong paligaw? Mabuti lang ang aking wedding ring di matanggal.
Kasi masikip na. Woo! Alam mo, napakasakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan, siya lang ang paraan para makalaya ka. Amen! Pagkatapos doon, when you please the Lord, you can make your enemies into friend. Pag ang taong kinalugdan ng Diyos, pati kaaway niya kanyang maaayos. Amen po ba? Ang sarap mabuhay na walang kaaway. Hayaan mo na inaaway ka. Ha? Kung chinichismis ka, hayaan mo sila. Matutuyo din ang laway niyan. Alam mo ba mga chismosa, mga bad breath yan? Mabaho ang mga bunganga, ang hininga. Amen? Pero ang taong sumusunod sa Diyos, nako, paghinga yan ay amoy anghel. Sige nga, amoyin yung katabi nyo. Tingnan mo yung mag-best friend. Ha? Friend, ano ang order mo? Ay, kung ano yung gusto mo, yun din ang akin. Yun ang mag-best friend. Friend, mayroon ka bang toothbrush dyan? Mayroon. O, naghihiraman ng toothbrush. Mag-best friend. Ha? Eh, friend, wala akong panloob. Oh, mayroon na baon ako extra. Naghihiraman. Yan ang tunay na magkaibigan. Pag ang kaibigan mo hindi na makatingin sa iyo, sinasaksak ka na sa likod niyan. Sinisiraan ka na. Pero ang kaibigan mo, hanggat magandang relasyon ninyo, nagbibigayan. Oh, friend, may pera ka ba? Don't worry, mayroon ako 1,000 dito, tag 500 tayo. At saka ang tunay na magkaibigan, lista sa tubig. Hindi naniningil. Kasi blessing mo, blessing ko. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Amen po ba? Ito nga yung huli. Sabi dito, the Lord wants weight and measure to be honest in every sale to be here. Ito na, sa mga nagtitinda sa palengke. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Kinakwento ko ka sa inyo, mayroong umatin sa CLSS, ako noong nagtapik. Sabi ko, mayroon dyan. Para kumita ng malaki, ini-injection na ng tubig yung manok para bumigat. Sabi niya pa, hindi ko naman kilala to si Brother Bay, bakit alam niya yung aking ginagawa? May tindahan pala siya sa Pasay. Para lumaki yung manok niya, para bumigat yung timbang, ini-injection na niya ng tubig. Kaya ang lalaki ng manok niya. No? Isipin mo hanggang sa tumanda siya, yun ang negosyo niya, nandadaya sa timbangan. Amen? O kayong mga nagtitinda ng bigas, hinahaluan nyo ng bukbukin. Akala ba yun, hindi nakikita kayo ng Diyos? Nagtitinda ng karne, nagtitinda ng per kilo, pero dinadaya naman yung timbangan. Hindi kayo yayaman dyan. Kasi may Diyos na nakatingin. May Diyos na nakakakita. Pagkatapos ko mag-talk sa CLS, sabi ko, kung gusto niyo magbago, isuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Surrender to the Lord. Alam mo ba, pagkatapos, Lord, ayaw ko na mag-injection ng tubig, Panginoon, bahala na. Pagdating niya sa palengke ulit, sabi naman kanyang suki, ay suki, bago yata yung manok mo, bakit ang liit ngayon? Dati ang lalaki nito. Sabi ng isang umatin sa gawain, suki, patawarin niyo po ako. Tagal ko na kayo niloloko. Kasi ang manok, hindi po bago ang manok ko. Ako po ang nagbago. Nung umatin ako sa El Shaddai, binago ako ni Lord. Kaya hindi ko na in-injection ng tubig yung manok. Dati malalaki to. Sabi naman, kaya pala, iba ang lasa ng manok mo noon sa manok ngayon.
Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! Hoy, wag niyong gawin yan. Ha? Lahat na mapandaraya sa timbangan, anuman, masama yan. White lies, sinungaling pa rin yan. Okay. Okay, dito na tayo. Okay. Lord, protect me in my family. Sabi mo, Lord, protect me in my family. Okay. Makinig kayo mabuti. Itong 10 minutes na ito. What scripture says God will protect you? In Psalms 121 verse 7, the Lord will protect you and keep you safe. Ha? Isipin nyo, will protect you and keep you safe. Ha? Parang yung isang sister na mayaman, bago bumagsak yung Twin Tower of America, may nangusap sa kanya, huwag ka munang pumasok. Kasi may opisina doon sa Twin Tower. Gusto niyang pumasok, narinig niya yung buses. Tikas ng ulo, huwag kang pumasok muna. Oh, nung malaman niya, naabo yung Twin Tower of America. Ha? Diba? Ngayon, pag ikay nasa panganib, ang Diyos nagsasalita. Maaring gamitin niya kapwa mo tao o gamitin niya anumang bagay. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ang sabi dito, the Lord will protect you and keep you safe from danger sa panganib. The Lord will protect you now and always wherever you go. Isipin mo kahit saan ka, protektahan ka ng Diyos. Amen po ba? Saan ka man pumunta? Nandiyan ang Panginoon. Anak, hindi kita iniwan, hindi kita pababayaan. Ako'y kasama mo lagi. Pero kung ikay makasalanan, wala si Lord. Kung ikay sinungaling, wala si Lord. Kung ikay mapagbintang, wala si Lord. Kung ikay chismusa, wala rin si Lord. Ha? Amen? And 2 Thessalonians 3:3, the Bible says, but the Lord is faithful. The Lord is faithful and He protect you from the evil one. Tandaan nyo, kaya ang mundong ito, sabi ni Lord, kailanman hindi mawawala ang ugat ng kasamaan sa mundong ito. Dahil nandito pa ang 1/3 ng mga anghel na nagrebelde sa kalangitan, sila po ang mga satanas. Mayroong demonyeto, mayroong demonyeta, mayroong demonyo, mayroong demonya. Gusto nyo malaman na may demonyo? May demonyeta? Abangan mo yung mag-asawang nag-aaway. Pagdating ng asawa, lasing, sabi ng babae, umuwi ka pang demonyo ka. O, di may demonyo? Ano sabi ng lalaki? Tumigil kang demonya ka. Tapos umiyak yung anak nila. Tumigil kang demonyeta ka. Demonyeto ka. Tumigil ka. Sabi ng tatay na lasing, anak, bili mo ako ng sigarilyo sa kapitbahay. Lumabas yung bata, umiiyak kasi pinalo ng tatay. Ikaw, demonyito ka. Bilisan mo! Paglabas niya, salubong niya yung pare. Sabi ng pare, tutoy, bakit ka umiiyak? Kasi lagi na nag-aaway yung mami at daddy ko. Sino bang pangalan ng daddy mo? Demonyo po. Sus, nagulat yung pare. Kasi wala na marinig yung bata kundi demonyo, demonya. Sino naman pangalan ng mami mo? Demonya po. Sus, Ginoo ko. Tapos, saan kayo nakatira? Sa impyerno po. Sinong pangalan mo? Demonyeto po. Sus, Ginoo ko yung pare na tulala.
May kapatid ka pa ba? Mayroong kapatid ng babae. Sinong pangalan? Demonyeta po. Oh, kaya totoo may demonyo. Tingin mo yung katabi mo. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? Tandaan nyo, ang kasamaan sa mundong ito, yung corruption, hindi nawawala yan. Sus, Ginoo ko. Kahit anong gawin mo, kahit patayin mo lahat ng mga yan. Ha? Kasi ang demonyo nandito pa sa mundo. Oh, nahulog. Ha? Ang ginagamit ng demonyo, pera. The love of money, sabi ni doon sa Biblia, ay siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito. Yung patayan, ha? Akala nila tago sila ng pera. Naku, kawawa ka. Ha? Lalo ang kasamaan sa mundong ito, pag diyan nag-ugat yung kayamanan mo, yari ka sa Panginoon. Oh, number 2, how do I pray to God to protect me? Paano ka magdasal? Sabihin mo, ang dasal na ito, You, O Lord, sabihin niyo, You, O Lord, are you my refuge? Ang refuge, yung ano ba? Kanlungan. Parang sa Israel, pag nagbombahan na, sabi niya, Brother Bay, this is our refuge. Tumakbo ka lang sa bombshell. Kahit bombahin pa yan, hindi yan matatablan. Kahit isang linggo ka doon sa bombshell, may refrigerator doon, may tubig, may pagkain. Ganito kakapal yung simento at saka yung bakal. Ang tawag doon, bombshell. May refuge. Okay. Sabi, You are my God. Sabi niyo, You are my God above all. And you protect me like a shelter I raise in the truth that you will not allow evil to win over me. Yun ang short prayer. Ikaw ang aking protector, Panginoon, ang katotohanan, at hindi mo pababayaan ang demonyo ay manaig sa akin. Sabi na ni Lord, You are more than conqueror. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito maganda. Number 3, God protect us from danger, seen and unseen. Pati yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga out of the world, mga engkanto, mga engkantadya, yung mga duwende o ano pa mang mga nabubuhay sa mundo na hindi mo nakikita, you are under the protection of Yahweh El Shaddai. Yung mga kasamaan, ang sabi dito, God protect us from danger, seen and unseen. God protect us for seen and unseen danger from troubles. Okay? We anticipate in from the hidden, yung hindi nakikita, trap, or enemies, the keeper shall preserve you from all evil. Yung mga engkanto, nakikita mo ba yan? Yung mga multo, nakikita mo ba yan? Hindi mo nakikita yun. Ako, alam ko Kinakausap ko yung mga nanggugulo, yung mga kaluluwa na nanggugulo, na tinatakot ako. Saka makita may naglalakad. Sabi ko, istorbo na kayo Doon sa building, gusto nyo malaman, matulog kayo doon sa building. Pag mayroong nag-plus ng kwan doon, mayroong nagpa-plus sa kabila. Nung pinuntahan ko, wala naman tao. Tapos, elevator sa Amorsolo, pag pipindutin ko lang pag bukas, hindi pa ako nakapindot, bukas na. Sabi ko, thank you. Kaya pala walang natutulog doon, ako lang kinausap ko, ako'y huwag niyong takutin. Pag ako'y magalit, gagapos ko kayo. Di ba sinasabi, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw masamang espiritu, tinatalian kita na ako. Huwag kayong maghintay, natalian ko kayo.
Pagkatapos doon, sabi ko, mamaya matulog ako, wala akong marinig na naglalakad o nagpa-flash doon. Sabi ko, doon kayo sa 3rd floor. Walang tao doon, doon na kayo. Sa 4th floor, huwag kayong magkuhan dito, ha? O yun, tumahimik. Punta ka sa, sa bundok. Aba, may mga nakatira dyan na hindi mo alam. Sino ba nakakita ng engkanto? Wala na, hindi mo na makikita yan. Ha? Sino nakakita ng mga kapre? Hindi mo makikita yan. Yung mga tikbalang, hindi mo makikita yun. Yung mga kumakain sa tao na hindi mo nakikita, yung mga mambabarang, yan ang inaalagaan ng mga mambabarang at saka mga mangkukulam. Ha? Pero, ang Diyos sabi niya, protektahan ko kayo sa mga tao, sa mga bagay na hindi nakikita ninyo, nariyan pa rin ang protekta ko sa inyo. Amen po ba? Kaya pag pumunta kayo sa lugar, na hindi nyo alam yung lugar na yan, mag-pray kayo, Lord, balutin mo ako na yung banal na dugo mulang ulo ng talampakan. Oh, hindi ka na makikita ng kalaban noon. Pagbalot ka ng dugo ni Kristo, all evil, hindi ka na makikita noon. Panginoon, balutin mo ako ng iyong kapangyarihan. Balutin mo ng Espiritong banal ang aking espiritu para hindi ako masaling ng mga kaaway. Yun ang dapat panalangin. Pag ang amo mo laging parang may demonyo, sabi, Panginoon, balutin mo ako ng iyong kapangyarihan, yung demonyo kong amo. Ba, hindi niya makikita yun. Maya-maya, bumait na. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Okay, sa huli. How does God protect us from danger? God has also given to every person a guardian angel to protect us from danger. Yan po ay sa Psalm 37, 34, verse 7. May mga guardian angel po kayo. Biblical yun. Bakit hindi kayo naprotektahan? Kasi hindi nyo ina-acknowledge yung guardian angel nyo. Dapat paggising nyo sa bahay, good morning, my guardian angel. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Sila ay nangangailangan ng acknowledgement. Amen? Bot sa inyo. Tandaan ninyo, pag binasa po ninyo, yung Psalm 34 verse 7 says, the angels of the Lord, tingnan mo, and come round about them that fear Him and deliver them. There are God's messenger. Yan ang ating messengers of God. To protect us, it is a reality that evil exists in the world in which we live. We need the help of God to help us. Alam mo yung mga pangailangan natin? Ang nagdi-deliver yan yung ating mga guardian angel. Sige, magsitayo na kayo. Sabi ng isa, totoo bang may guardian angel ako? Kaya tigilan mo na yung pagchichismis. Galit ang guardian angel mo pag ikaw tigilan mo yung masamang ugali mo. Sabi mo, magpakabait ka na. Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, magpakabait ka na. Magpakabait ka na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin, kilala kita. Lahat tayo. Lahat tayo. Taas natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa message mo, sa mensahe mo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo.
kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang sa panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Panginoon, pinangako po ninyo, hindi mabibigo ang sinumang nananalig at nagtitiwala sa iyo. Patuloy pong pagpalain ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, ang kanilang mga pangangailangan, espiritual, material, financial at physical. Higit sa lahat ang kalusugan, Lord, dahil ang puhunan lamang ng mga OFW ay bawal magkasakit. Yan po ay regalo mo sa kanila, Panginoon. Ilayo mo rin po sila sa anumang kasamaan sa mundong ito. Patuloy pong pagpalain, ingatan at protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, dinadalangin din po namin, protect all in the Philippines. The big one, dalangin po namin, Lord, na huwag mo pong paggalawin ang ring fire sa Pilipinas. Wala pong the big one dahil ikaw na po ang number one sa buhay ng mga tao. You are the protector. Ikaw ang magbibigay ng protekta sa iyong bayan na kumikilala sa iyo, ang bansang Pilipinas. Patuloy pong pagpalain itong eleksyon na darating, Panginoon, naway manaig ang iyong kalooban at ang iyong katotohanan. Ipuin mo ang lahat ng mga tao, ang kanilang isipan at puso na sila'y magbumuto ng tama na naaayon sa kanilang prinsipyo at sa kanilang malinis na kalooban. Sa iyo namin ipinagkatiwala sa iyong mga kamay ang eleksyon 2025 sa Pilipinas. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. By the power of the Holy Spirit, lahat ay magsabi ng malakas na Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
Mga kapatid, sabay-sabay tayong magdasal ng Salmo 91, awit na pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugad tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang pagluso pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y mamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasian at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday in Cycle. Hello po. Ini-invite po namin kayong lahat na ang ating pong anniversary ay sa May 8. So, dito sa St. Joseph. So, everybody is invited. At yung mga attenders, ano po kayo, mag-prepare po kayo ng isang dance number or song number. Ano po? Okay, thank you. God bless us all.